Pero dito mga kapatid, sa tanong ko, tingnan nyo, hindi makasagot si Jando Alabado. Dito po kami nagtagal mga kapatid sa tanong kong ito dahil hindi niya sinagot. Ayan, so merong video na ayon sa naturang video na inilabas si Dan Maasin, is meron daw siyang sagot kung saan kami natagalan dahil hindi ko raw sinasagot. Tandaan natin ha, yung pinagdebatehan namin ni Dan Maasin dito, patutunayan na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay Sunday. Ang tema, patutunayan na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday sa mga patutuo ng Biblia at referensya. Pagkatandaan po natin mga kapuntos na yung ating pong topic ngayong gabing ito ay patutunayan ko na ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10 ay tumutukoy sa araw ng linggo o Sunday ayon sa Biblia at mga referensya. No? Kasi yun ang ating paniniwala mga Katoliko na yun ay Sunday. At napakaraming Biblia na inilabas ko nung araw na yun. O, sampulan natin. Eto. Yan, yung paggamit ko nitong paraphrase on the Acts of the Apostles upon all the episodes of the New Testament and upon the Revelations Volume 2. So, may binasa ako rito kung saan ito nakalagay sa Revelation chapter 1 verse 10. During my confinement, in which place a heavenly revelation in the way of a vision or ecstasy was made to me in the following manner. On a Sunday, which is our Christian Sabbath. Yan na. So, mayroon akong binabasa rito na ito yung isa sa mga referensya ko. Ang ebidensya kasi is, ang pagbabatayan kasi ng tindigan is Biblia at referensya. So ako sa Biblia may napatunayan na. No? Biblia to eh. May napatunayan na ako na ang Sunday is our Christian Sabbath. Napatunayan ko na yon. Sa Biblia naman, meron pa rin sa Biblia. Oh, ito tayo sa Biblia. Sa Biblia, sa referensya naman pala, ito naman sa Encyclopedia Americana. Ang sabi dito, in the early church, the term that gradually gained widest acceptance was the Lord's Day. An expression used in the New Testament, Revelation chapter 1 verse 10. Its Latin form, Dies Dominica, survives in modern French, Dimanche, Spanish, Domingo, and Italian Domenica. Meron pang isa. Ito, yung isa ito sa Word Book Encyclopedia. Sunday is the first day of the week among Christian peoples. It is the day set aside for rest and for worship of God. Sunday was the day sacred to the sun among the old Teutonic peoples, and its name means the day of the sun. The French call Sunday Dimanche, the Spanish call it Domingo, and the Italians call it Domenica. These three names, which means Lord's Day. These three words, these three names, all come from the Latin words Dies Dominica, which means Lord's Day. So ako, napatunayan ko, Biblia, referensya, na ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10 ay Domingo. Ang rule ni Dan Maasin dito, patutunayan niya na yun ay Saturday. Yun ay Saturday. No? Kasi kapag sinabi niyang yun ay Sabbath, wala naman tayong kontra doon. Bakit? Yung atin nga, Christian Sabbath natin yung Sunday. O kung lang tanggapin na yun ay Christian Sabbath natin, hindi natin problema yun. Ayun, gumawa siya ng video. Doon na sa tanong niya na yun, natagalan daw kami. Ano kayang tanong yun? Tuloy natin. Itong sinabi ng inyong Catholic of the Catholic Church. Ito yung sinabi ko doon, Catholic of the Catholic Church, pero ang tama doon is Catechism of the Catholic Church. The Catechism of the Catholic Church. Ito yung binasa ko mga kapatid, 2170. Ito yung sinabi sa 2170.
Scriptures also reveals on the in the Lord's Day a memorial of Israel's liberation from the bondage of Egypt. Ang tanong ko sa iyo, anong araw ito? Ayun, so yun ang ginamit niya, yung nakalagay sa Catechism of the Catholic Church 2170. Ano nga uli yung topic? Ang tema, patutunayan na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday sa mga patutoo ng Biblia at referensya. Ang topic, patutunayan na ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10 ay Sunday. Tutol siya doon. So, ang issue dito, yung Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10. Anong araw yun? Sunday ba yun o Saturday? Sa SDA kasi, ang tindig nila dyan, yan ay referring sa Saturday. Ang tindig naman natin mga Katoliko, yan ay referring sa Sunday. Pero, during the debate, stand ko pa lang, napatunayan ko na Biblia at referensya. Maging sa ibang aklat ng encyclopedia, gaya ng The World Book Encyclopedia, ay ganun din ang sinasabi ng Spanish word ng Lord's Day ay Domingo. Ayon dyan, World Book Encyclopedia, article SO to SU, sa page 423, the French call Sunday Dimanche, the Spanish call it Domingo, and the Italians call it Domenica. These three names all come from the Latin words Dies Dominica, which means Lord's Day. Yan ay palatandaan ng interpretasyon ng mga SDA sa Lord's Day na sinasabi sa Revelation 1:10 ay hindi daw Sunday kundi Saturday ayon sa kanila. Ay hindi naaayon sa realidad, kundi batay lamang sa kanilang sariling pagkaunawa. Maging sa mga Bible dictionaries, ay ganyan din ang kanilang paliwanag na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday at hindi sa Saturday. Ayon sa The New Strong's Expanded Exhaustive Concordance of the Bible, ganito ang kanyang sinasabi. Kuriakos, from kurios, signifies pertaining to a Lord or Master. In the New Testament is used only of Christ. In 1 Corinthians 11:20 of the Lord's Supper or the Supper of the Lord. And second, in Revelation chapter 1 verse 10 of the Day of the Lord, which may be a reference to Sunday, the day observed by the early church in honor of the resurrection. Isa sa kanilang ginawang referensya, yung Teyer. So si Teyer, sumasang-ayon na yung Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10 referring to Sunday. Kapag may naglabas na sinasabi daw ni Teyer na hindi daw reference, ay nako, salungat to sa sinasabi dito. Kasi ayon dito, sumasang-ayon si Teyer. Ngayon, iilan pa lang po yun sa mga referensyang hawak namin na nagpapatunay na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy nga sa Sunday at hindi sa Saturday. At kung i-review natin ang dalawang encyclopediang ito, kanina ay nagpapatunay itong ang Lord's Day sa wikang Espanyol ay tinatawag na Domingo. Ngayon, lipat naman po tayo sa Biblia upang mapatunayan na ang referensyang nakabatay sa realidad ay hindi nagsisinungaling. Ayon sa isang Spanish Bible translation na tradusyon ng lengguwahe aktwal, ay ganito ang ating mababasa sa Apokalipsis 1:10. Pero un domingo, puede bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces escuché detrás de mí una voz muy fuerte que sonaba como una trompeta. Maging sa isa pang salin ng Spanish Bible na La Sagrada Biblia, sa Apokalipsis 1:10 ay Domingo pa rin ang nakasulat. At ang salitang Domingo ay never yan ginamit sa araw ng Saturday. On día de Domingo, fue arrebatado en espíritu, y hoy detrás de mí una gran voz como de trompeta. Ayan na, yan na nakasulat sa La Sagrada Biblia. Ngayon, yung tanong niya, nasa CCC 2170.
Silipin nga natin ang nakalagay sa CCC 2170. Scripture also reveals in the Lord's Day a memorial of Israel's liberation from bondage in Egypt. You shall remember that you were a servant in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out thence with mighty and outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. Ang tanong niya rito ngayon, anong araw daw yan? Ano ba ang topic natin? Ang topic, yung Lord's Day sa Revelation 1:10 is referring to Sunday. Yun ang topic. Ang tema, patutunayan na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday sa mga patutoo ng Biblia at referensya. Ang tanong niya, yung liberation from the land of Egypt. Oh, natural. Hindi naman yung topic eh. At anong araw ba yung tinutukoy dyan? May nakalagay dyan sa karugtong 94. Ito, 94. Tingnan natin yung footnote number 94 kung anong talata yan. Kung Revelation 1:10 ba yan? Ay! Deuteronomio 5:15. Malas naman. Oh, ipinagyayabang balidan maasin ang tanong niya na hindi naman yun na pinag-uusapan. Nakakatawa. Dalasin, gagawa-kawa ka ng debate review, ipinapakita mo lang na ang layo ng tanong mo. Ano ba naman yan? Ako, mahihiya na ako dyan eh. Mahihiya na ako niyan, pero ikaw, lakas talaga ng loob mo. Ituloy natin yung kanyang ginawang video. Ang tanong ko sa kanya mga kapatid, anong araw ito? Saturday ba ito? Sunday ba ito? O Saturday? Pakinggan natin yung sagot ni Jando Alabado. Tingnan natin ang palusot. Nagpalaban sa moderator. Ito mga kapatid. Sunday ba ito? Diction moderator. Ano ginawa niya? Nag-object. Walang may sagot, kaya nagpalaban sa moderator. Ito ha? Tingnan ninyo ha. Ang kadesperaduhan ni Dan Maasin. Sabi niya, walang maisagot kaya nagpalaban sa moderator. Oy, Dan Maasin, hindi ba nasa rule natin na huwag lumabas sa paksa? Ang topic natin, patutunayan na yung Lord's Day sa Revelation 1:10 ay Sunday. Ang tema, patutunayan na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday sa mga patutoo ng Biblia at referensya. Tutol ka doon, kaya patunayan mo kung anong araw yun. Saturday ba yun? Nasa yun na yun kung Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Nasa yun na yun. Pero ang topic ko, Sunday yun. Tapos sabi mo, hindi ako sumagot, nagpalaban sa moderator. Ano ba naman to? Debater ba talaga itong taong to? Hoy! Nasa ruling yan. Nasa ruling yan na hindi pwedeng lumabas sa paksa. Ano talaga hindi ko sasagot? Ano ba naman yan? Oh, tuloy natin ang video. Yes, objection. Ang tinatanong niya ay hindi na yung Lord's Day sa Revelation 1 verse 10. Tingnan niyo mga kapatid. Ang tinatanong ko raw ay hindi na yung Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10. Which is, malinaw na ang tinutukoy dito mga kapatid ay ang Lord's Day na nasa scriptures, nasa Biblia, nasa kasulatan. Eh, ang yung Revelation 1:10 ba? Wala ba yan sa kasulatan? Eh, ang yung Revelation 1:10 ba? Wala ba yan sa kasulatan? Eh, ang yung Revelation 1:10 ba? Wala ba yan sa kasulatan? Tingnan nyo. Tingnan nyo kung anong klaseng kapilosopuhan ito ni Dan Maasin. Ito ha, ang topic, yung Lord's Day sa Revelation 1:10. Ang binasa niya na sa Deuteronomy.
Bakit? Bakit Dan Maasin? Yung sa Deuteronomy ba, yung ba nasa Revelation 1:10? Ano ba sabi niya? Ang tutukoy dyan, yung sabat sa kasulatan. Yung Revelation ba part ng kasulatan? Bakit? Bakit Dan Maasin? Sa panahon ba ng Deuteronomy, naisulat na ba ang Book of Revelation? Ha? Ano ba naman yan? Nakakatawa. Babanat-banat ka, gawa ka debate review, pinapahiya mo sarili mo? Huwag mo namang ipahiya, Dan Maasin. Halata, nakikita eh. Nakikita. Ang tanong, gagawa-gawa ng debate review, pinokus pa niya na ang tanong niya ang layo sa paksa. Ano ba naman? Dan. Tuloy natin. Hindi ba yan kasama sa kasulatan? Ito mga kapatid, ha? Scriptures also reveals in the Lord's day. Scriptures also reveals. Hindi na daw yun. Ang nasa Revelation 1:10 ay para bagang ganito mga kapatid, na ipinapalabas ni Jando Alabado na marami palang Lord's Day sa Biblia. Ha? Ano raw ang sabi ni Dan Maasin? Na ipinapalabas ni Jando Alabado na marami palang Lord's Day sa Biblia. Hindi ba niya alam na maraming Lord's Day o Day of the Lord sa Biblia? Ito, pakita natin sa kanya. Ayan o. Meron nakalagay dito sa Isaiah 2:12. Yan, meron dyan. Meron din sa Isaiah 13:6, Isaiah 13:9, Isaiah 34:8, Jeremias 46:10, Lamentaciones 2:22, Ezekiel 13:5, Ezekiel 13:33, Joel 1:15, Joel 2:1, Joel 2:11, Joel 2:31. Oh, the sun shall be turned into darkness and the moon into blood before the great and the terrible day of the Lord come. Oh, meron pa Joel 3:14, multitudes in the valley of decision, for the day of the Lord is near in the valley of decision. Oh, Amos 5:18, woe unto you that desire the day of the Lord, to what end is it for you? The day of the Lord is darkness and not light. Oh, ay, yan ba referring sa ano? Sa Sunday? Hindi. No. Amos 5:20, shall not the day of the Lord be darkness and not light, even very dark and no bright in it? Obayas 1:15, for the day of the Lord is near upon all the heathen, as thou hast done, it shall be done unto thee, thy reward shall return upon thine own head. Ang dami, ang dami. Ang dami. Ang dami. Hindi alam to. 2 Peter 3:10, but the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Yan ang reason. Kaya ako sinabi sa debate na yung Lord's Day sa Revelation 1:10 is not connected sa ibang Lord's Day. Eto, dadaga pa din ng ibang ebidensya. Ito ay galing sa Easy to Read version. Lord's Day. Baka sabihin niya kasi, nakalagay naman dun, Day of the Lord Day. Ito, Lord's Day. Revelation. Sa Easy to Read version. Sabi ganito, Ezekiel 33, the day is near. Yes, the Lord's day for judging is near. It will be a cloudy day, the time for judging the nations. Anong araw yan? Saturday? Yan ba yung nabasa mong Lord's Day sa Deuteronomy 5:15? Kung saan nakakatulan niya ang mga bansa? Ano pa? Zephaniah 1:7, be silent before the Lord God, because the Lord's day for judging the people is coming soon. The Lord has prepared His sacrifice and has told His invited guests to get ready. Anong Lord's Day tinutukoy dyan? Yan verifying sa Saturday na binasa mo dun sa Deuteronomy 5:15. Hindi mo pala alam? Zephaniah 1:8,
The Lord said, on the Lord's day of sacrifice, I will punish the king's sons and the leaders. I will punish all the people wearing clothes from other countries. Oh, tapos ano? Yan ba yung yung sinasabi mong Deuteronomy 5:15 na Lord's Day? Naku, ano ba naman yan, Dan Maasin? Hindi mo alam yan? Nako, bago ka sana tumira, konting saliksik naman. Hindi siya connected sa ibang Lord's Day. Yun ang ginamit ko. Oh, marami. Hindi mo alam yun? Naku, ano ba naman yan, Dan Maasin? Tuloy din ang video. Para kay Jando Alabado kasi yung Lord's Day na binasa ko, hindi daw yung nasa Revelation 1:10. Abay, ilan yung Lord's Day pala ang nasa Biblia, mga kapatid? Na nasa banal na kasulatan. Kung hindi yan Lord's Day sa Revelation 1:10. Abay, marami palang Lord's Day ang pinaniniwalaan ni Jando Alabado. Kaya nga sinabi ni Charles John Ellicott na yung Lord's Day sa Revelation 1:10 hindi connected sa ibang Lord's Day dahil maraming Lord's Day. Kaya sana, Dan Maasin, bago ka humarap sa akin, nagsaliksik ka muna. Ngayon, kung nanonood ka ngayon, malamang alam mo na marami palang Lord's Day. At it is not always referring to Sunday. It is not always referring to Saturday. It is not always referring to any other day. But also to the end of the world. Oh. Yung isang Lord's Day, balikan yung isang Lord's Day sa 2 Peter. Oh, 2 Peter. Yung darating ang Panginoon, sa araw ng Panginoon siya darating na hindi mo inaasahan. O, araw ng Panginoon din yon. Lord's Day din yon. Ang tanong, Saturday ba yon? Sunday ba yon? Hindi. Kaya nga hindi connected eh. Kawawa ka naman, Dan Maasin. Gagawa-kawa ka ng debate. Pinakita mo lang kung anong unawa mo sa Bible. Yan ang problema. Ito sinasabi ko sa inyo kapag sa batisan nag-aaral ng Biblia, hindi yan ang context, ibinabato sa kabila. Ha? Ang sinasabi Revelation, kaya nga ating balikan sinasabi sa sa reference, balikan nga natin. Ito, sabi dito sa isang reference tingnan niyo Yan. In the early church, the term that gradually gained widest acceptance was the Lord's Day, an expression used in the New Testament. Bakit sinasabi dito widest acceptance? Kasi hindi pa siya na-i-introduce doon sa panahon ng Deuteronomy na binasa niya. Kaya nga widest acceptance Kasi hindi pa siya accepted. Paano may accept? Hindi pa naman i-introduce. Dan Maasin, konting saliksik naman. It's Latin form Dies Dominica. Tinanong ko siya doon sa Dies Dominica. Meron bang Dies Dominica sa Biblia? Sabi niya, wala akong pakialam. Hindi sabihin mo mali ito rin. Next question. Kung hindi Dominica Die ang nakasulat sa Apokalipsis 1:10 sa Latin, ano? Okay. Ang hindi Dominica Day. Wala akong pakialam. Ano yun? Wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Yan. So, yan ang sinasabi ko sa inyo. No? Hindi ko malaman saan humuhugot itong si Dan Maasin na ako daw ang natalo. Napatunayan ko naman. Sa Biblia, nabasa ko. Sabi pa nga niya, wala siyang pakialam Wala siyang pakialam. Nabasa ko, wala lang siyang pakialam. Ano bang sabi sa tema? Patutunayan ayon sa Biblia at mga referensya. Ang tema, patutunayan na ang Lord's Day sa Revelation 1:10 ay tumutukoy sa Sunday sa mga patutoo ng Biblia at referensya. Pagkatandaan po natin mga kapuntos na yung ating pong topic ngayong gabing ito ay patutunayan ko na ang Lord's Day sa Revelation chapter 1 verse 10 ay tumutukoy sa araw ng linggo o Sunday ayon sa Biblia at mga referensya. Napatunayan ko,
Sabi niya, wala akong pakialam. Ebidensya yon na yung kanyang yung kanyang pag negative bumagsak. Ba't bumagsak? Kasi wala siyang nabasa, natapos na lang ang buong debate. Wala siyang nabasa sa Revelation chapter 1 verse 10 nakalagay Saturday. Wala siyang nabasang ganun. Kaya wala akong nakita na sabihin niya ako yung natalo, napatunayan ko Biblia at referensya. Sa referensya, nabasa ko, ayaw niyang tanggapin. Sa Biblia, nabasa ko rin, wala siyang pakialam. Oh, di napatunayan ko nga. Ito talaga matigas ang ulo. Napatunayan ko lang nga eh. O, tapos ako pa sasabihin niyo natalo. O mga Sabadista, mag-response kayo. So, hanggang dito na lamang po ako. Dahil napahaba yata ng uso yung aking pagbigay ng debate commentary doon sa clip na yun ni Dan Maasin. Kaya, tanong po tayo sa tanungan portion para tumanggap ng katanungan. Okay? Yun ang sinasabi ko. O sige, Dan Maasin, gumawa ka pa ng debate review. Sige. Dan Maasin, gumawa ka pa ng debate review. Mamatikas ka pa kasi. May nabasa ako, wala kang pakialam. Bakit? Nang sabihin mo ba walang pakialam, invalid yung binasa ko? Invalid yun kasi inaamin mo. Kaso nga lang, wala kang pakialam. Ano totoo doon? Sa referensya, binasa ko, sabi mo, hindi ka sumasang-ayon, pero may nabasa ako, ayaw mo lang sang-ayunan. Doon pa lang, wala na, talo ka na, tanggapin mo na kasi. Hindi yung magla-live ka dyan sa Facebook page mo, sasabihin mo, ako yung natalo. Saang parte mo kung natalo sa tanong na yun, natalo mo ko? Tanong na yun? Yung Lord's Day sa paglabas sa Ehipto, anong araw yun? Yun ba ang topic? Wala na.